conquer. So, tingnan mo, ang unang selyo nung binuksan ni puting kabayo na may buso at nakoconquer siya. And we know the white horse speaks of what? Bakit puting kabayo? Bakit may buso? Bakit? Deception. Ano pa? Buso. Buso. Na walang pana. Ano yun? Bluff. Pandalaya. Amen? Kaya puti. Ginagaya niya si Kristo. Even the prophet, before the seals was opened, akala nga niya si Kristo nakasakay. Remember? The first time na 1961, nung tinuturo niya yung 7 seals, na hindi pa tamang panahon, sabi niya, white horse si Jesus Christ. Pagdating na 1963, sabi niya, I committed a horrible mistake. Hindi pala si Jesus Cristo. That was the Antichrist. Now when he come to the 6th seal, amen, he went back to Matthew para pakita sa atin na 2,000 years ago, binuksan na rin ng ating Panginoon yung selyo. It is time. In Matthew 24, sabi rito, verse 3, tingnan nyo, kaya nga, may tatlong katanungan dito eh. Nung tinatanong, nung kinikwento ng ating Panginoon sa verse 2, sabi niya, nakita nyo ba ang lahat ng bagay niya? Anong pinapakita ng Panginoon? Sa verse 2, sa mga disiplo. Ang pinapakita niya ay yung verse 1, yung kagandahan ng building ng templo na itinayo. Pero alam mo yung time ng ating Panginoon na templo, naabutan ng ating Panginoon, hindi yun ang original templo sa time ni Solomon. Sa time ni Solomon na templo, giniba na yan ng mga Babylonian sa time ni Nebuchadnezzar. Giniba na yan. Etong naabutan niyang templo ay yung templo na itinayo sa time nila Ezra, nila Nehemiah, nila Zerubbabel. Amen? Kaya nung nakita nila ng templong ikalawang na itinayo, naalala ng mga nakaabot dun sa unang templo, nakita nila, uy, hindi ganun kaganda. Talagang maganda talaga yung tinayo ni Solomon. Nung tinayo nila ulit, hindi na ganun kaganda. The glory. Sabi nila doon sa isang talata, yung glory ng latter hindi makompare doon sa una. Nakita nila yung mga nakaabot. Yan ang naabutan ng ating Panginoon na templo. Pero maganda rin, maganda pa rin. Kaya nga nung pinapakita ng ating Panginoon sa Matthew, sabi niya, nakita niya itong lahat mga bagay na ito. Sabi niya, verse 2, see and all these things verily. Sinasabi ko sa inyo, walang matitira. There shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. Na hindi magigiba. Kaya ngayon, sila mo, ang templo, even right now, kailan ito naganap yung Matthew 2:24-2? Naganap to sa time ng 70-80. Alam nyo? Yung templo na naabutan ng ating Panginoon pagdating sa time ni Titus, giniba ng prince ng Rome, si Titus. At walang natira talaga. Supposedly, ang natitira na lang ay yung Western Wall o yung Wailing Wall, which we do not even know kung talaga part ng original temple yan. Pero hanggang ngayon, yun ang pader na nagpupunta ang mga Hudyo. Hanggang ngayon, para magsamba sila. Isang bahagi na lang, that Western, tinatawag nila Wailing Wall. Mga kapatid, there's still no certainty na yung pader na yan ay part ng original temple na nagiba sa time ng Babylonian captivity. It's just a wall na iniisip nila na ito ay yung bahagi ng temple. Pero maraming mga findings ngayon, mga kapatid, mga nagaano ng mga archaeological Zionist
na naghuhukay at sinusukat nila talaga yung direction, yung position. Sabi na parang wala sa original na lugar kung saan tinayo based on mga historical and biblical na mga sukat. Kasi tanong mo, lahat mga sukat na yan, lahat ng mga ano na yan ay nandyan. If you know how to read Bible and how to measure yung mga sukat, sabi parang malayo. So there's really no definite hanggang ngayon mga Hudyo na yan talaga yung part ng original na temple na itinayo ni Haring Solomon. So the Jews are still parang ano lang, umaasa pa lang sila. Wala silang katiyakan. At ganoon din ang sitwasyon ng maraming, sad to say, mga denomination. Hindi nila matumbok talaga. Ang tamang foundation, tama, at tamang templo. Amen? Which we're talking about the spiritual temple in this last day. And we're talking about the spiritual cornerstone and foundation sa huling araw na ito. Amen? Kasi hanggang di natin natumbok yan, hindi natin matumbok talaga. Ano ba yung totoong templo ng Diyos? Amen? Ano ba talaga yung totoong bahay ng Diyos? Amen? Na binigyan ng diin dito ni Haring David. Why? Look at what? Look at the verse 4. Sabi niya, one thing have I desired of the Lord. Isang bagay ang ninasa ko talaga sa Panginoon. Ano ang nandun sa pinakapuso ni Haring David? Desire ni Haring David mula sa Panginoon. Na yan talaga ang hinahanap na that I will seek after. And remember, David is a type of this 8-day bride. Kasi ikawalong anak siya ni Jesse. Right? So there is something in David na nakita ng Diyos. Amen? David was a man after God's own heart. From tanong, perfect ba si David? Hindi. Amen? Sabi ng message, David, mga kapatid, ay sabi ng Biblia din, ay isang mga ngalunya, adulterer. Tama ba? Why? Kasi kinuha niyang asawa nung may asawa na. Di ba? Hari na nga siya. Meron siya karapatan maski ilan asawa. Pwede niyang kunin? Pwede! Basta hindi asawa ng iba. Tama? Kaya mas hilim, pwede siya. Kaya ilan ang asawa niya? 500 eh. Oh. Tapos pinagnasa pa ni isang nag-iisang asawa lang. Sino ba to? Si Bathsheba na asawa ni Uriah. Pinagnasaan pa niya yun. Si David. He was an adulterer. And then, remember, nung nasipingan niya si Bathsheba, nagkaroon ng bunga, ayaw din niya magkaroon ng judgment kay Bathsheba. Kasi alam mo, judgment ang dadalo. Babatuhin. Yung babae. Kaya pinili niya talaga. Tinawag na si Uriah, mag-furlough ka nga muna, Uriah. Alam mo yung furlough? Ibig sabihin, pag nasa gera, umuwi ka muna, pahinga. Sabi niya, tawagin na si Uriah, yung general niya. Pinauwi niya. Pinauwi niya. Para sabi niya, sige, magpahinga ka muna. Ang purpose niya, kasi sabi niya, para pag umuwi, masipingan niya si Bathsheba para hindi malata. Ganun talaga. Eh kaso si Uriah, isang matuwid na general. Nung umuwi siya, baka nasumpungan lang ni David, nandun lang sa labas. Sabi niya, ba't ganyan siya sa labas? Sabi niya, bakit hindi ka pumunta doon sa asawa? Sabi niya, paano kung gagawin yan? Alam ko yung mga sundalo ko nandun sa giro, tapos ako magpapahinga dito. Hindi pwede, kaya ang puso niya nandun. Kaya, anong biro ni David? Sabi niya, inutusan niya, sige, si Uriah, dalhin na lang doon sa pinakamainit, sa pinaka-frontline ng gera.
Kasi alam din niya, under the law, kung namatay na si Uriah, malaya na si Bathsheba. Pwede na niya kukunin asawa. That's what happened. So David wasn't just an adulterer. He was also parang a murderer. Tama? But then God says, he was still a man after God's own heart. Nakita niyo yung grace ng Panginoon kay David. Nakita niyo yung grace ng Panginoon sa atin bilang nobya niya. Ang tingin ng Diyos sa atin ay ganyan. Murderer and adulterer. Ano ba tayo dati, tingin niyo? What were we all before we came to this message? Mga adulterer. From pillar to post, hindi literal adulterer, spiritual adulterer. Tama? Kung saan-saan tayo nakikiapit. Ano yung iba-ibang mga churches pinupunta natin. Amen? Tapos pagdating sa salita ng Diyos, murderer rin tayo. Pinapatay natin. That's why a prophet came and preached, he preached indictment. Pinako ulit ang salita sa mga pulpito. Amen. That's what we all were. Pero ang tingin ng Diyos, He was looking from predestination. And He saw a perfect bride. Amen. Alam mo, hindi na tinignan ng Diyos ang ginawa ni David. Tama? Hindi na niya tinignan ang kakahinaan niya sa laman. Ang tinignan ng Diyos ay yung predestinated seed na nandiyan kay David. At nung tinignan ng Diyos ang predestinated seed, sabi niya, and man after God's own heart. Nakita niya kung gaano din kamahal ni David ang Diyos. Nakita ng Diyos siya. Nakita ng Diyos yung bride, gaano natin kamahal ang Diyos. Kaya ngayon, suriin natin ang ating sariling puso. Gaano mo ba kamahal ang Diyos? Alam natin, marami tayong kahinaan. Tama? In this vessel, we have a sticky nature that will bother you. Sabi ng mensahe, that will bother you every day of your life. Amen? Kaya nung prophet, nung hinihimay niya yung Romans chapter 8, sabi niya, let's go to Romans 8. Romans 8. Ano ang nasusumpungan natin dito? Sa katawan na ito. Romans, is it 7 or 8? Yeah, it's 7 rather. Romans 7, nung hinihimay ng prophet at tinuturo niya. This was after the seals was opened. Okay. Sabi rito, Romans chapter 7, verse 14. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Sabi ni Paul. Okay. Now, etong mga verses na ito, write on down. Tingnan mo sa verse 15. Nangyayari ba sa atin? Sabi niya, ang ginagawa ko at pinapayagan ko, for that which I do allow, which I do, yung ginagawa ko, that which I do, I allow not. Ayaw mo. Ginagawa ko, pero ayaw mo. Pero pinapayagan mo. Pinapahintulot mo, I allow. For what I would, yung gusto ko, that do I not. Ay, hindi ko nagagawa. Yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Amen? At ang ginagawa ko, may nandun sa loob kumukontra, ay allow not, ayaw ko, pero may nagagawa mo pa rin. Ayaw mo payagan, pero nagagawa pa rin. Amen? Is there a nature na laging nag-aaway? Meron. The greatest battle is always being fought. That's why in our text, sabi rito, hallelujah, verse 3, though a host should encamp against me, laging nakapaligid ka ng kaaway, binabantayan ka ng kaaway eh. Amen? Hinahanap niya
kung ano ang pwede niyang masila. He's like a lion. Naghahanap siya. Sino pwede niyang mabiktima? Tama? Kung sino pwede niyang i-accuse. Accuser of the brethren. Talagang hanap ka. Yung maliit na butas saan talaga palalakihin niya. Kaya pag akyat panaog siya, susumo niya talaga sa mga. Nakita mo ba yung anak ko na yan? Alam mo ba talaga yan? Ganun sa kaaway. Hinahanap niya lahat. Yes, sir. Amen? See? Kasi tinan mo, a host should come against me, maski ganyan, pero if deep down in your heart, in your innermost man, Yes. Right. ano nangyari na dyan? Your soul has been changed. Binago na. Yung lumang pagkatao mo, that old nature, that old man, sabi ni Pablo, nahihuban mo. That old soul, sabi ng message, ay namatay na. That old soul died. Amen? At naisilang na yung bagong kaluluwa sa'yo. Matatakot ka pa ba? Sabi nito, my heart shall not fear. Amen. Mas ang daming humahatol sa, ang daming accusation ng kaaway sa'yo, ang daming nakikipagbaka sa'yo. Amen? I shall not fear. Amen. Glory. Hindi ako matatakot. Bakit? Yung sabi ng message, din last Thursday, bakit mas nakila yun na sa'yo? Amen. Greater is He that is in you Amen. than that is in this world. Amen. The war! Araw-araw ba may gera? War rise against me. Maski anong gawin ng kaaway na gera. Battle. In that mind, real, nothing. Alam mo pa, hindi ka, ano tawag dito? Pag hindi ka talaga kumbinsido, kaya nga may message, convinced, concerned. Kung hindi talaga kumbinsido sa mensahe dito, wala ka rin concern in the first place. Tama? Hindi ka convinced, hindi ko wala concern. Kaya pag may gawain, pag meron, okay. Pag wala gawain, okay din. Diba? Pag may announcement na ganyan-ganyan, ay okay. Hanggang bibig lang yung okay. Pero pagdating sa actual gawain, may concern, doon mo may kita. Kung nagsusuporta ba, may concern ba talaga. Amen? Ginaganap ba niya yung talaga dapat niyang gampanin? Duty? What is the duty of the believers? Ang duty ng believer? Alam mo, para yung gera eh. Pag tinawag ka sa gera, call of duty yan. Tama? Drafted ka na, you're drafted. Tayo ba ay sundalo? Sabi ni Paul, sundalo tayo. Soldiers. Kasi ba, may gera eh. Ba't ka bibigyan ng balote? Ba't ka, sabi ni Pablo na, put on the whole armor of God. Bakit? Eh kasi, may gera. Tama? Kaya alam mo, pag pupunta ka sa gera, tapos may mga utos. Alam mo, gera may mga SOP yan eh, tama? Standard Operating Procedure. Bago ka sumabak sa gera ay ano? Well, of course, number one, mag-training ka muna. Tama? Pagkatapos ka ng training, kailangan ano? Marunong kang gumamit ng sandata. Tama? Anong kabuluhan na bigyan ka ng sandata? Hindi ka naman marunong gumamit. Tapos, alam mo, pag nasa gera ka, hindi lang offensive na sandata binibigay sa'yo. Binibigyan ka rin ng depensa. Kaya, alam mo, may kalasan ka, may shield ka, para sagay ng lahat ng ginagawa ng kaaway. Meron kang meron kang helmet para i-protect tayo. Alam mo, yung lalo na yung mga nagmumotor dito, di ba? Ba't ka bibigyan ng helmet? Ano pinoprotekta ng helmet? Ulo. Ano nasa ulo? Ay yung mind mo. Is your mind? Has your mind been renewed? Being renewed, sabi ni Pablo, in the spirit of your mind.
dito ang tinatarget ng kaaway. Amen. Gera. Kaya kung hindi ka protektado ka ng helmet. Amen. Ano ba yung helmet? Sabi ni Pablo. Salvation. Ephesians chapter 6. Ano ba yung helmet natin? Sige nga, helmet of what? Salvation. Salvation. Tiyak tayo dapat. Salvation. The Lord is my light and my salvation. So mo dapat yan. May blessed assurance ka dapat. Amen. Alam mo talaga ligtas ka. Tama. Amen? Sabi ng mensahe, kailan ka ba naligtas? Before condition. Nung na-born again ka? No. Kailan ka? Kailan ka naging anak ng Diyos? Kailan? Nung na-born again ka? No. Before the foundation of the world. Amen. Anak ka na. Nalaman mo lang nung anak ka, nung na-born again ka. Amen. Nalaman mo na ikaw ay anak niya. Nung nagbago na yung isip mo at binago na rin ang kaluluwa. And your old soul has died. That carnal nature na sinasabi. Balik tayo sa Romans chapter 8. Ang ginagawa ko, verse 16. 7:16. Ano? Ang ginagawa ko, if then I do that, ginagawa ko, that which I would not, ayaw kong gawin. Ano daw nangyari? Na, I consent unto the law that it is good. Okay, ibig sabihin, may battle o wala? Meron. Nagbabattle. Ano? Yung ginagawa ko, ano kung gawin? So, ibig sabihin, kumbinsido ka na ano? Na yung mensahe ay tama at totoo. Tama? Kumbinsido ka. Kaso hindi mo lang magawa. Lalo na mga young people, alam mo, nagbabattle siya. Mga young people. Nagbabattle. Maski minsan hindi young people, maski medyo hindi naman sabihin natin matanda. Medyo nag-mature. Nagagawa pa rin natin o hindi? Nagagawa pa rin. Bakit? Bakit? Kasi dito, sa laman na ito, may nakatira dito. Yes. Sa laman. Anong nakatira dito? Tingnan nyo. Ha? Hallelujah. Verse 17. Now then it is no more I that do it. Hindi na ako gumagawa niyan. Sino yung magawa? Sin that dwelleth in me. Uy, akala ko wala na. May kasalanan pa. May kasalanan pa nag-dwell. Tignan mo verse 18. For I know that in me, nasa akin. Ano yung me na ito na nasa akin? Nilinaw ni Pablo, ano? In my flesh. In this 16th element, my flesh ay ano daw? Walang mabuting bagay na nakatahan dito sa laman. Kapag dating sa laman, sabi ng mensahe, my greatest enemy. Amen. 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 Ang tawag pa niya dito, alam mo ba ano? The wicked one. Uy, itong wicked one. Oo, tama. Itong katawan, the wicked one. Tama. Alam mo bakit? Kasi nandiyan ang kasalanan. Amen. Sin dwelleth in me. Yes. Amen. Dwelleth no good thing, verse 18. Bakit? To will is present with me. Yung will. Alam mo ano yung will? Kalooban. Meron kang kalooban na gustong gawin. To will is present deep down in your soul. Nandyan ang kaninong will yun, nasa soul. The Lord. Lord. Kung born again ka, kaninong will yun dapat? The Lord. Kalooban ng Diyos. Tama? Tama? Yes. Pagdating sa spirit, na dapat ang soul is the control tower of the spirit. Tama. Pagdating naman sa spirit, To the body. ano nangyari na? Diyan ang kalooban ng Diyos pagdating sa spirit. Ano nang kalooban ng Diyos? Depende. Ano pinapakain mo? Tama ba yun? Amen. Di ba yung white dog at black dog? Ano pinapakain mo na? Kaya pagdating sa spirit, ano kalooban na? Ano nandiyan sa spirit natin? Ano kalooban yun? Sige nga. Sino yung pinapakain? Sige nga. Ano nandito sa... Pag nandito ay kalooban ng Diyos, ano nandito sa spirit? Dapat ka lang.
Ang sabi ng message ay, Tao. self-will. Amen. Sariling kalooban. Ito ang kalooban ng Diyos. Pagdating sa Spirit, sariling kalooban. Ngayon, kung ang sariling kalooban mo naka-align sa kalooban ng Diyos, wala kang problema dyan. Amen. Not my will. Ang ating Panginoon ba may ganyan? May self-will wala? Meron din. Pagdating sa Garden of Gethsemane, grabe ba yung battle niya? Sobrang grabe ang battle niya. Hanggang talaga ang lumalabas na pawis ay hindi na pumuputok na yung vein ng blood vein, kaya dugo na. Pagdating sa mata, ang tumutulo sa grabing, hindi na luha. Dugo na rin ang tumutulo. Meron pa siyang self-will niya. Meron din bilang tao. May self-will ba ang ating Panginoon? Meron. Will ng tao. Tama? Kaya sabi niya, not my will, but thy will. Pagdating sa Garden of Eden. Kung ating Panginoon may ganun, tayo, no servant is greater than his master. Amen. Meron. Meron talaga. Kaya nilagay ng prophet yung self-will. Saan niya nilagay yung self-will? Sa spirit. Sa spirit may self-will ka. Amen? Born again ka na, kalooban ng Diyos talaga. Ang problema, kung ito, ayaw magpa-control dito, lagi yung self-will mo ang umiiral, alam mo kung ano ang sinasabi. Alam mo, itong kalooban ng Diyos ay lagi naka-align yan saan? Lagi naka-align sa salita ng Diyos. Tama? Right. Hindi naman pwede kumontra ang kalooban ng Diyos sa kanyang salita. Amen. Tama? Kaya ang kalooban ng Diyos hindi rin pwede magkontra dito sa mensahe na binigay ng Diyos sa atin sa uling araw na nagpapaliwanag sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Amen? Tama? Amen. Kasi ang perfect will. Okay, let me go to Romans 12 muna. Babalikan natin to Romans 8. I'm just going to read mga biblical verses lang. Of course, magbabasa rin ako ng ilang quotes later on. Maski wala dyan. Sundan nyo na lang. Romans 12, sabi rito, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Nakikisuyo si Pablo. Beseech. When you beseech, talagang dinidiin. Ano ba sa Tagalog? Ang beseech. Sige nga, sino yung Tagalog? Bible din. I beseech. Pinamamanhid. Tama ba yun? Naintindihan niyo ba ibig sabihin niya? Pinamamanhid. I beseech. Kumbaga, gusto ko na sana makita niyo at sikapin niyo gawin. I beseech. Yes. Nakikiusap. Tama? Amen. Nakikiusap ako sa inyo. Sabi ni Pablo, I beseech you by the mercies of God. Sa habag ng Diyos. Young people, brethren, saints, sisters, si Pablo, nakikiusap. Glory. I beseech you by the mercies of God that you present. Ano ang pinapapresent ni Pablo? Living sacrifice. Your bodies. Itong 16 element na tinawag niyang bahay ng peste. Tama? Pest house. Itong 16 element na tinawag din niya the wicked one. Na tinawag ni Pablo, ano nakatahan dito? Kasalanan nakatahan dito. Sin. Hindi na ako gumagawa niyan. Sin that dwelleth in me and in my flesh. Pero sabi din ni Pablo, balansin natin, i-present mo itong katawan na ano? A living sacrifice. Glory. Holy. Banal. Acceptable. Kaaya-aya. Katanggap-tanggap sa Diyos. Amen. Ano to? Ito lamang ang reasonable na service natin. Glory. Ibig sabihin reasonable. Ito lang yung paglilingkod natin sa Diyos. Na yun lang ang hinihiling ng Diyos na ayon sa lahat ng reasoning, hindi ng tao, kundi reasoning ayon sa Diyos. Amen? Amen. Kasi kung reasoning natin, ano yan? Kanino daw yun?
Reasoning natin. Kung tayo mag-reason, kanino daw yun? Reasoning is of the Devil. hindi yan sa Diyos. Pero kung ang reasoning ay ayon sa Diyos, amen, mga kapatid, then makita natin, yan ay kalooban ng Diyos. Amen. Why? I'm going to show you the next verse. Be not conformed sa mundo na ito. Huwag tayo makiayon. Amen. Kaya kung ang mundo, kinukumbinse tayo ng mundo, lalo na mga young people na makiayon ka. Gawin mo mga ginagawa na lalo na yung mga pressure mula sa, naiintindihan ko kayo mayang people, pressure mula sa peer pressure, yung mga kasamahan nyo sa school, kasamahan nyo sa opisina, di ba? Na lagi kayo tinutuya, bakit ka lagi ganyan ang tsura? Habang ng buhok nyo, lagi ka nakapalda. Kaya, dahil nag-peer pressure, ayan, papakita din niya, ay, hindi na kayo rin, hindi magpalda eh, magpantalon din ako. Tapos sabi, bakit ka lagi nakapantalon, may tinatago ka siya? O sige, mag-shorts na din siya, o para ipakita nila, napakaganda niyang legs. O yan wala akong tinatago See, bakit? Peer pressure yan. Amen? See? Peer pressure. Huwag tayo makiayon. Be not conformed to this world. Sa mundo na ito, sige nga, sino ang Diyos ng mundo na ito? Satan. Who is the God of this evil world? Satan. This world is falling apart. Amen. Amen. Nakita mo mga kaibigan mo, matalik ka, klase mo, na ganyan, ay, kagayahin mo natin. Peer pressure yan. Mga kapatid. Ginagamit yan ng kaaway. Tama? Para ma-conform ka rin sa kanila. Be not conformed to the world, but be transformed. Do you want transformation? Is what? By the renewing of your mind. Kaya mo, ang sabi ng mensahe, anong tinatransform? Anong tinatransform? Kasi pag sinabi mo transform, mula sa isang anyo, papunta sa ibang anyo. Tama? Transform. Okay? Kaya nga sabi ng isang message, let me see. Spirit. Nature. If he can get the nature of the Spirit to agree. Tama ba yung quote ko? Meron naman kayo siguro kung kaya naman natin. Let me see if I can look for that. Okay. Lord. Anong pinapa-agree niya? Nature. Nature of the Spirit. Spirit. Souls that are in prison. Sabi niya. But that soul that is in there. So, ano nasa thought ng prophet? Soul. Yeah. That soul that is in there. Yung kaluluwa na nandyan. See? That soul is what God is working on. So may ginagawa ang Diyos dun sa soul? Meron. Binabago. Ano yun? If we can only get that nature, that spirit. So, kinukuha niya yung nature ng spirit. Ano ba yung nature ng spirit? Ano ba yung nature ng spirit? Soul. So if we can get that nature, that spirit, to agree with Him, na sumang-ayon, ano daw mangyari pag sumang-ayon na? Then that nature dies. Amen. Then mamamatay yung nature na yan. Of the spirit, which is what? The soul. Tama? Kaya ang pinakaunang bunga niya na statement, that soul that's in there. That soul is what God is. Anong tinatrabaho ng Diyos dun sa soul?
tinatrabaho ng Diyos para mag-agree sa Kanya. Anong soul yan? Hindi yung soul na eternal, na new soul. Kasi pag new soul, lagi ka naman mag-agree sa Diyos eh. Tama? So he's trying to get that soul, yung old soul to agree. That nature, the spirit mag-agree. Para pag nag-agree yan, ano mangyari? It will die. If we can get the nature, that spirit, to agree with him, then ano mangyari? Then the nature die. The nature and the love of the world dies, and the thing of the world is dead. Amen. Mga kapatid, see? Right. Bakit? Kasi, eto, young people, gising na kayo. Yes. Amen. Amen. Sinasabi ng propeta to, if you love the world, if you love the world, or the things of the world, pati mga bagay-bagay na pinipresent ng kaaway sa mundo na ito, mahal na mahal niyo pa. Ibig sabihin, hindi niyo maiwanan. Nakakapit pa sa inyo. Amen. Lalo na ang ginagamit niya ay science. Sama science? Science ay wisdom ng ano? Wisdom ni Satanas yan eh. The tree of knowledge. Tinawag din niya tree of science. Tama? Kaya dito sa uling araw, gamitin talaga ng kaaway yung tree of knowledge, tree of science. Lahat ng mga modernong siyense. Amen? Amen. Mga kapatid. Praise God. Tablet, pag hindi nakuha sa tablet, kunin na kayo sa cellphone. Pag hindi kayo makuha sa cellphone, kunin kayo sa... Dati yung TV, wala kang control sa TV. Kasi may nagpo-broadcast eh. Kung ano. Ngayon, pati TV, pwede na ikaw mag-control dyan. Tama? By the dimension of Satan, bigyan ka ng control nito. Yan, tanong, sino nakokontrol ngayon sa'yo? Is it your soul or is it your spirit? Because the soul is supposed to control the spirit. And the spirit is supposed to control the body. Tama? Kung naka-inline lahat yan, at ang kalooban mo, your self-will, ay nakalinya sa kalooban ng Diyos, pati yung katawan susunod, pati yung katawan susunod dapat. Kasi alam mo, ang katawan, ang tanong ng katawan ba, may sarili ba bang kalooban ng katawan? Walang self-will ang katawan. Ang katawan, ang sense ng katawan ay ano? Spirit. Seeing, smelling, sense, touch, at ano pa? Hearing. Wala naman. Alisin mo yung spirit sa katawan. May maramdaman ba yung spirit? Wala. May kalooban ba mag spirit? Wala na. Umalis yung spirit ng soul eh. Wala na. Bangkay. Bangkay may ba parang sarili kalooban? Wala. Tirahan lang yan. Bahay lang yan. Amen. Parang yung bahay mo sa bahay. Yung bahay mo, mga kapatid, pwede ba siyang magbukas ng sarili niyang pintuan? Hindi. Sabihin natin, ay marami ng moderno, kaya pagpunta mo sa Amerika, alam mo, pagdating mo doon sa New Zealand, yung bahay ng mga kapatid ko, pagdating ng sasakyan, automatic nagbubukas. Pero bago magbukas, may pindutin pa rin. Meron pa rin, tao pa rin gagawa. Di ba? So walang ganyan na automatic. Pero ang ginagawa ng science ngayon, tingnan mo. Ginagawa ng science ngayon, they're trying to invent. Nakita ng prophet na ito. Nakita ng propeta mo. Di ba? Under one of his vision, meron nandun, nasa loob ng sasakyan. Amen? Hindi na nagdadrive, walang steering wheel. Parang nagkikwentuhan na naglalaro. Meron na rin bang sasakyan ngayon? Meron na rin. Kasi na-develop na yung GPS. Tapos na-develop na rin nila yung sasakyan na may automatic sensing. Na pag malapit na, may sasakyan sa kaliwa kanan, automatic pinipihin. Tapos pag may sasakyan sa harap, automatic hihinto. Ang problema, yung likod, pag hindi huminto, ibangga ka rin. Tama? Tapos anong gawin mo? Gusto alisin na ng science yung sarili kalooban mo. Gusto ng science, gusto ng demonyo, siya na mag-control lahat. Kaya ginagamit niya yung science, pati hindi ka na magdadrive. Hindi ka na kailangan mag-isip. Minsan tayo, pati ako nadadala rin ako dyan eh. Pagpupuntahan ako, kasi alam mo yung daan, mag-GPS mo na, mag-waste tayo muna. Kasi bakit? Kasi hindi ko alam kung saan may traffic, saan wala. Tama?
Kaya minsan, mas lalo ko na, mag-waste pa rin ako kasi hindi ko alam yung traffic eh. Yung waste matalino, nalalaman yung traffic. Amen. O di, ako na lang. Gagaya ko na lang yung waste. Lalo na pag hindi mo talaga alam yung lugar kung ikutan. Gaya kahapon, kagabi, pupunta namin yung kasal ng anak ni Pastor Fernand, hindi ko naman alam yung lugar. Hindi mo inis kung paano lumas. Maganda rin yung waste. Alam mo, it's science. Tree of what? Knowledge of what? Good and evil. Gamitin mo sa mabuti. Amen. Pero bago mo magamit sa mabuti, kailangan yung kalooban mo mabuti. Tama? Your self-will must be aligned with God's will. Kung ang self-will naka-align sa God's will, then magagamit mo ng mabuti. Amen. Matuwid. Amen. Parang yung ways, ito nga gusto ko nga sana may magawang kapatiran. Hanap hindi ko magawa eh. Kasi nung nakita ko, pinupunta natin last Sunday, church nila, Pastor Ray. Pag tinay mo church nila, lumabas sa ways. Ano kaya gawin? Anong church natin? Lalabas sa ways. Lalagyan mo na pangalan ng church. Sabi na, pangalan ng church, lumabas na. Okay na. Pwede pala. Hindi ko lang alam paano gawin. Baka may pangalan. And that is for good. Di ba? Para pag-bring mo sa, anong church yun? Oh, yun. Hanapin mo na sa ways. Type mo lang pangalan ng church. Eh, hindi na rin church. Diba? That's good. Tama. Pero kung ang ways nakapindot yan eh, kung saan doon man mga flashing red light, pangit yun. At ang flashing red light, mga disco lahat, mga flashing pangit yun. So, sino nagpo-program ng ways? Sino nagpipindot? Ikaw pa rin. Self-will. Tama? So, what is your self-will? Ang tanong, nakaayon ba sa kalooban ng Diyos o hindi? Next verse of Romans chapter 12. Be not conformed to this world, be transformed. Kasi pag na-renew na ang mind mo, that means the nature of that spirit ay nag-agree na. Tama? Nag-agree na eh. If we can get the nature of the spirit to agree, then the nature dies. So yung soul, which is the nature, mamamatay. So kung namatay, anong ginagawa ng Diyos? He's working on that soul. Anong ginagawa niya? Kasi may nakita siyang seed dyan na predestinado. So it's working on the soul para mag-agree, para after it agrees, then the nature of the spirit dies, and when it dies, then that seed in there is quickened. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. That's what God is working on. He's working on the seed to transform it. Di ba? You're transforming the seed para ito ma-quicken pag na-transform yan from seed form, maging ano? Maging living soul. Maging quickened soul. Mga kapatid. Transformation from seed, pag na-quicken na yung seed, then na-transform na. Naging, ito na, naging totoong ikaw ka na. The eternal you, the eternal gene, the eternal seed ngayon ay nag-manifest na sa iyong puso. And your heart now, mga kapatid, is now an attribute of God. Your soul ay naging attribute na ng Diyos. Amen. Pero nung sinilang ka, your soul wasn't an attribute of God. Hindi. It was an attribute of who? Kanino? Kaninong attribute yun? Satanas. Yung kaluluwa natin, attribute ni Satanas. Kapatid. Lahat na nanggaling sa tree of knowledge, sex, birth, lahat ng kaluluwa natin ay attribute ni Satanas. Ang tawag dyan ay permitted. Kaya nga meron dyan, God permitted, sabi ng prophet. God, in the first place, permitted. Then secondarily, He set another nature, which is your seed. And that's what He's working on, mga kapatid. Kailangan mag-agree muna yung first nature mo, yung first being mo. Yan ang mga term na ginamit ng prophet. Unang being, pangalawang being. Ang tanong, yung unang being, tsaka pangalawang being, isa, hindi. Iba yan talaga. Kaya nga, down in there, sabi niya, dalawa lang, it's either God or Satan. Ngayon kung si Satanas yan, anong gagawin ng Diyos? Sa attribute na yan, anong gagawin niya yun? Kukunin niya. Kaya nga sabi niya sa future home, Satan will be taken from you. Paano din sa future home, si Satan ay kukunin din sa mundo na ito at ihahagi sa
dagat-dagatan apoy. Amen? So tayo rin, si Satanas, attribute hindi mismo kaluluwa na. Hindi mismo yung kaluluwa natin si Satanas. Pero ang kaluluwa natin ay attribute ni Satanas. Kung attribute ni Satanas, mga kapatid, ano kailangan gawin ng Diyos? Kailangan kunin niya, alisin niya, hiwalayin niya, tama? And that is what? That is separation. Kailangan alisin niya. Para pang naalis niya yung seed niya, yung eternal, yung predestinated seed, pwedeng kasi habang hindi niya inaalis yung attribute niya, hindi mag-quicken. Kasi pag nandiyan attribute ni Satan, tapos nandiyan ng sin, tapos nag-quicken mo, ano tawag mo dyan? Di dalawang kaluluwa sabay. Hindi pwede yan. Hindi tayo naniniwala. Yan ang totoong true soul. Dalawang kaluluwa sabay. Hindi tayo naniniwala dyan. Amen. Glory. Kailangan mamatay muna. Amen. Yung unang nature. That's what He's working on. The nature, the love of the world dies and the things of the world die. Kasi if the love of the world and the things of the world, mga kapatid, ay nandyan pa, then the love of God is not in you. Ibig sabihin, hindi ka pa born again. Tama? Mas mahal mo pa ang mundo at ang bagay ng mundo. Wala doon ang pag-ibig ng Diyos. The love of God is not in you. Kaya mayang people, tanong, bukas kasi may gawain mayang people. Ano mas gusto niyo? The love of the world? Ano ba ang mas mahalaga sa inyo? Mas gusto. Ay, sabi nila kasi bukas wala naman opisina, wala din trabaho. Tama? So nag-isip na nga siya ng dahilan ngayon. Kasi may homework ako. Ay, kasi may kaibigan ako. Ay, may kaklase ako. The love of the world. Kung yan, and the things of the world, ay kasi may pupuntahan kami. Nagmamoli kami, may kainan kami, may birthday, ano, ang dami mga dahilan. Isipin na marami siyang dahilan. Alam mo kung dahilan lang, marami kang maisip dahilan. Bakit? Ang demonyo, marami pa niya isaksak sa utak mo ng dahilan. Tama? Para sabihin niya, ay, huwag ka naman natin. Ano? I-reason mo na, magdahilan ka lang kay tatay, kay nanay na ganyan. Si tatay at nanay naman, minsan, konsentidor din tayo. Naniwala din kayo. Di ba? Ang Diyos hindi po konsentidor. Tayo minsan, ako minsan konsentidor. Alam mo, hindi naman sa konsentidor na talagang konsentidor, pero gusto ko kasi, mga young people, talagang meron silang, anong tawag nito, hindi pinipili. Free will. I-exercise nila ang self-will nila at ang free will nila. Pero kung aapakan natin yan, talagang pwede. Kasi mga young people, nasa loob pa ng poder natin, tama? Pag wala na sa poder, kanya-kanya na sila, may kanya-kanya trabaho, kanya-kanya hanap buhay, hindi na umuwi sa atin, wala na tayong magawa. Hindi umuwi sa atin, pag nahabang na umuwi sa atin. Pero you can put your foot down if you want. Diba? Of course, maalis sa sama ng loob ng anak natin. Ay, kasi pinipilit na ako. Ayaw ko nga. Maraming kontra-kontra. Kontra-kalooban. Kaya habang nandiyan sa gawain ng young people, ang isip niya kung saan lumilita, wala rin. Diba? Alam mo bakit? Kasi dalawang God is not in you. Ano gawa? A man, ang kasunod niya, a man or a woman or a young people must be born again. Kung born again ka na, then this nature has to die. Pag hindi pa namatay. Kaya marami pa kayo, iba-iba pang priority, iba-iba pang inisip, iba-iba pang pinapatupag, iba-iba pang mas mahalaga, iba-iba pang mga reasoning. Hindi pa kasi namamatay. The nature, sabi dito, has to die. And the nature of God, pag namatay na, then the nature of God comes and lives in you. Doon lang mangyari talaga na born again ka. Pero mas na born again ka na, tingnan nyo sitwasyon ng mga born again na. Balik tayo sa Romans 7, born again na to. Kaya young people, yung mga not so young people, yung mga medyo mature na rin, mga brothers and sisters, nangyayari pa rin to sa atin. Ano yung nangyayari?
kung balikan mo ang Romans 7, ano? Sabi rito ni Paul, I know verse 18 that in me, that is in my flesh, walang mabuting bagay. Kaya pag gusto mo sundin ang flesh, I guarantee you, gusto mo sundin ang flesh, lagi, walang mabuting bagay mangyari sa'yo. Kasi ang flesh mo, pagdating ng gawain, gusto magpahinga. Pagdating lalo na pag Sunday, napansin nyo yung flesh nyo, pagdating ng Sunday, yun pa na yung araw pag umaga, ang sarap matulog. Tama din. Pagdating ng Sunday, yun ang araw na para ang sarap matulog. Pero pag hindi Sunday Monday to Saturday, tayo may trabaho, ay talaga maaga magising kasi ayaw niya talaga man-late. Man-late talaga, ibibigyan siya ng memo ni boss. Pagkatapos ng 3 memo, suspension. Pagkatapos ng suspension, sunod-sunod, tanggal. Ay, talaga. Sa eskwela naman ay ganoon din. Ay hindi talaga man-late kasi pag na-late siya, ilang late niyan, mag-drop na. Ay hindi siya talaga pwede ma-late. Pero pagdating ng Sunday, sarap matulog. Mas anong gising ay talaga, mamaya makikipag-bargain pa sa iyo. 5 minutes, pag nag-provide 10 minutes, pag hindi ka rin 20 minutes, pag hindi mo naman lang isang oras na pala. Tama hindi? Kasi in this flesh, walang mabuting bagay. Am I right? Dwelleth no good thing. Pero sa loob niya, gusto ko naman, the will is present. Gusto niya. Pero, how to perform, paano, that which is good, hindi niya nakikita. Kasi bakit? Nakakonsentrate sa katawan. At binibigyan niya ng kinukonsinti niya ang katawan niya. Tama? Hinahayaan na kinukonsinti. Sabi ng katawan, magpahinga ka ba ulit? Baga pa naman. Sige po siya. Sabi ng katawan, ay sama ng ulo mo sa katawan. Magpahinga ka muna. Pinaapo pag na, ay, sabi ng katawan, ay sakit ang tiyan mo, may dahilan ka na yun. No, yun, sakit ang tiyan. Mula. Diba? Ang daming dahilan ito katawan. Pero tanda na, ang katawan mo ba may sariling kalooban? Wala! Ang may sariling kalooban, ito. Kaya nagpapadaya ka rito. Eh, sino pwede magdaya niyan? Eh, di si kaaway. Tama? Kaaway yun, hindi. The greatest battle being fought? Appear niya man. Tama? So, kung lagi yan ang sinusundan mo naman kalooban ng Diyos, tingnan nyo. Sunod, balik tayo. Sa Romans 12, I'm shuffling between those two verses. Sabi dito, be transformed, verse 2, Romans 12:2, by the renewing of your mind. Alam ba, hanggang hindi nagbago ang isip nyo, anong kasunod pag na-renew na? Mapatunayan nyo, you may prove what is the good and acceptable and perfect will. Nasaan yung perfect will ng Diyos? Wala dito. Nandiyan. It's in your soul. Kasi binago na niya kaluluwa mo. Kaya nandiyan lagi yung perfect, acceptable will ng Diyos. Pero pag sinala mo dito at hindi na andyan, ito, self-will mo, sariling kalooban mo. At pag sinala mo na gera-gera siya kasi ito galing sa kalooban mo na akyat dito. Tapos yung galing naman sa labas, papasok din dito. Eh, di gera itong dalawa. Tama? Sino ngayon mananalo? Depende kung ano na pinapakain mo. Is it the white dog or the black dog? Like kung lagi pinapakain mo lagi sa labas, lahat ng nasagap mo, lahat ng chismis law, lahat ng telenovela, lahat ng mga sabi-sabi ng mga barkada, kaibigan, kaklase, kaopisina, yan ang pumapasok. Ang eto, hindi mo pinapakain. Ang ganda na, nalulungkot ito. Grieve not, the Holy Spirit. Eh, nag-grieve kasi hindi mo pinapakain. Pagdating sa gawain, ang isip na nasa gawain nga, presente. Pero ang isip niya, nasaan? Nagliliwali. Ang saan umiikot. Hindi wala. Kaya ito, hindi na mapakain. Diba? Lahat ng preaching ni pastor, pasok nito, labas niya. Wala siya nakain. Kasi bakit ang pinapakain niya kung ano nasasagap niya? Ano nasasagap saan? Eh mula dito sa weekend 1. Sa weekend 1, pasasagapin ka lahat ng nakita mo, lahat ng narinig mo, lahat ng nahipo mo, lahat ng naamoy mo, lahat ng nakain mo, lahat ng na-taste mo, ayan din ang nasasagap niya. Tama?
gera na hindi. Kasi nang lagi pinapakain. Sino man nanalo? Di si black dog. Tama. Pero kung white dog, pinapakain mo, then ma-prove mo talaga ano yung mabuti, acceptable, perfect will of God. Kaya pagdating sa gera, balik tayo sa Romans 7, eto na yung gera. Verse 20. If I do that, I would not. Ginagawa ko yung ayaw ko. Sino raw gumagawa? Tingnan, basahin yung Bible. If I do that, I would not. Ginagawa ko yung ayaw ko. Sino raw gumagawa doon? Ano sabi dito? Sino raw gumagawa yun? It is no more I that do it. Hindi na yung ako gumagawa niya. Sino gumagawa niya? Sin that dwelleth in me. Kala ko born again ka na, may sin pa. Asan yung sin? Sin of the? Nandyan pa o wala? Nandyan pa. Yan ang tinatawag natin sticky nature. Nandyan pa ang sticky nature. Sin that dwelleth in me. Lagi may gera. Lagi may gera. Tingnan nyo. Sabi rito. Hallelujah. Verse 21. Meron akong nakikita, sabi ni Pablo. I find a law. Meron akong nasusumpungan batas. Ano? A law that when I would do good, gusto kong gumawa ng mabuti. Tama? Ngayon, ito ba ay isang taong born again na o hindi pa? I would do good eh. Gusto kong gawin, mabuti. Born again yan. I would do good. Meron ng batas pa rin. That when I would do good, gusto kong gawin mabuti. Anong lagi nandyan? Daw, hindi wala. Evil is present with me. Kaya tinawag to the evil one eh. Tinawag to the wicked one eh. Tinawag to, my number one enemy is William Marion Branham. Siya mismo. I would do good, pero sabi rito, evil is present. May pumipigil? Meron! Ito. 16th element. Present na lagi. Present. Verse 22. I delight in the law of God tuwan-tuwa ka sa mensahe, end time message. Ito, alam na alam pag narinig mo. Galak na galak. Saan lang? Taong loob lang ang nagagalak after the inward man. So, born again o hindi? Born again na. I delight in the law of God. Sa salita ng Diyos, sa batas ng Diyos. Pero saan? Siya nadi-delight? Sa inward man lang. Pero, meron pa yun ang alam mo, ito yung batas ng mga na-born again na. So, ang tanong nyo sa sarili nyo, pag narinig nyo may itong mensahe, pinapangaral nyo, pinapakinggan nyo, natutuwa ba kayo o hindi? Sa loob-looban nyo, sa puso nyo, natutuwa ba kayo o hindi? Pag hanggang sa loob-looban, hindi kayo natutuwa, something's wrong. Mag-repent na kayo. Di pa kayo born again. Di ako nakahatol sa inyo, ha? Ang salita nagsasabi lang. Hindi kayo natutuwa sa taong loob nyo. Walang gumagala, walang pumuputok, walang kagalakan dyan pag narinig nyo at imbes na ramdaman nyo, naiinis kayo, naiinip kayo, taka naman ng preach pastor, amen? Lagi ako tinatamaan ng pastor, lagi ako binabakbakan, hindi si pastor nagbabakbak sa inyo, salita nagbabakbak sa inyo. Alright. Kung ang naramdaman nyo, inis, galit, naiinip kayo, parang gusto-gusto niya na hilahin yung oras para matapos na, something's wrong. Pero gusto nyo hilahin yung oras para umiksi, para dumating na yung Panginoon din. Nagagala. Amen. Pero gusto nyo, ay malapit na dumating. Ay, huwag mo na Panginoon, tulak mo muna. Huwag mo na, hindi pa ako handaan. Then something's wrong. Amen. So, sabi rito, I delight in the law of God after the inward man. Yan ang batas. Meron isang batas dito sa laman. Ang batas ng laman nagsasabi, gusto mong gawin mabuti,
Hindi mo kaya. Sabi dito, hindi mo kaya. Evil is what? Present. Batas yan. Sa batas ng katawan, lagi nandyan ang evil. Amen? Batas sa loob, gusto mong gumawa ng mabuti. Batas sa katawan, evil nandyan. Sabi dito, natutuwa, batas ng Diyos. Natutuwa ka sa salita ng Diyos. Ano ba isang batas? Verse 23, meron ba isang batas in mind? Ito yung 16 element. May batas din dito. Ano? Ito yung batas na lumalaban sa batas sa aking isip. Yung madaming ng batas tuloy. A law in my member, a law in my mind. Ano in my mind? Batas sa kaisipan is what? May gera. Yan ang batas. Sabi ng message, pinaliwanag ng mensahe, ano yung batas sa mind? The greatest battle is being fought dito sa mind. Yan ang batas ng mind. Tinan mo, tama ba ang prophet hindi? 23. Gumegera, warring against the law of my mind, bringing me into the captivity of the law of sin. Alam mo, ang law ng mind mo, kung ikaw ay born again, ang sabi ng isip mo, gusto kong gumawa ng mabuti. Tama? Amen. Kasi bakit? The law of the mind ay galing dito sa batas ng Diyos na nasa puso. Sabi ng batas ng Diyos, kinokontrol ng mind mo. Sabi ng batas ng Diyos sa law of the mind, gumawa ka ng tama at mabuti. Young people, mag-attend kayo bukas ng gawain. Galing dito yan. Pero galing dito pagdating dito, gumawa ka ng mabuti. Mag-attend ka sa gawain ng young people. Kasi para sa inyo yan, kung young people ka. Tama? Tapos ay may batas naman dito na kumukonda lang. Huwag ka na mag-attend sa gawain ng young people. Marami ka pang kailangan gawin. Marami pang mas prioridad. Pahinga ka na kasi bukas walang pasok at daming araw. Paano na magpahinga ka? Batas ng laman yan eh. Kasi, holiday yan eh. Kaya magpahinga ka. Gawin mo doon, gawin mo, ganun. Marami siyang bibigay sa yung dahilan eh. Para gumawa ka. Tama? Batas ng member. Kanino yan? The law of sin na nasa katawan. Gera ba yan? Gera dito. Another law in my member, warring against the law of my mind, bringing me, inaalipin ka, bringing me into captivity. Inaalipin ka ng batas ng kasalanan na nandito. Kaya kung wise virgin ka, magpaalipin ka ba? Wise virgin. Ang foolish virgin, magpapaalipin. Kasi ang foolish virgin, maski anong gawin mo, yung langis na hindi sapat. Hindi niya magilit, hindi niya maintindihan ang mensahe na ito ng mabuti. Maintindihan lang niya pagdating sa tribulation, tsaka niya maintindihan. Pero ngayon, kaya tawag sa kanya foolish eh. Mang-mang. Wala siyang sapat na langis. Naubusan na tayo ang langis. Natatawa ako dun sa sharing namin na ng isang ni Brother Samuel, kaibigan siya, pangalan nun? Pinunta natin sa Lawrence. Sabi niya, okay na rin, sabi niya, maski pumasok sa tribulation, okay na rin. Kasi alam na, maski police daw dyan, pero nagligtas pa rin. Ganun may revelation ng Wise Virgin? No. Pero sabi niya, pero siyempre mas gusto ko maging wise. Pero hindi niya sure. Tama, hindi siya sure. Let's pray for him. His name is Lawrence. Praise God. Kaya alam mo kung ganyan ka, verse 24, anong abang tao ka, kahabag-habag, wretched man that I am. Sino magdi-deliver sa'yo mula sa katawan ng kamatayan na yan? Salamat tayo sa Diyos kung na-deliver ka na. Verse 25, I thank God through Jesus Christ. Kaya kung ito lang ang gagamitin nyo, so then with the mind, kung ito lang, mind, self-will, ito lang gamitin nyo, hindi nyo pairalin at huwag nyo ipalaglag sa puso, ito lang, hanggang dito lang, with my mind, ano lang pinaglilingkuran mo?
Hanggang sa isip lang, yung batas ng Diyos. Hanggang isip lang. Hanggang gusto lang, pero hindi mo nagagawa. Kasi bakit? Eh, mas malakas ang batas ng salaman which is the law of sin. Hindi mo pinapakain. Kaya, mahina. Alright. Lagi law of sin. Amen? Let's read this quote. At tingnan natin kung saan nilagay ng prophet. COD. Tinatawag niya. Dito ay transformation, ha? Sabi dito, how can I take a cocklebur? Alam mo yung cocklebur sa Tagalog? Amor se. Amor seco. Yung pag dumaan ka sa mga alaman yung magdumidikit sa palda at talon. How can I take a cocklebur at gagawin mong trigo, gagawin mong grain of wheat? Pwede ba yan? Sabi niya, impossible. It's impossible for me to do it. The only way na pwede mong gawin yan is paano? Is because inside the cocklebur, itong labas, cocklebur pa rin, has been transmitted o transformed, nalipat, has been transmitted mula sa cocklebur, to a germ called wheat life. So, ibig sabihin, nasa labas niya yung cocklebur, pero nandun sa loob, inalis. Yung buhay ng cocklebur, ang inilipat ay buhay ng trigo. A wheat life has been transmitted. Okay? To a germ called wheat life. Kaya itong cocklebur, pag na-transmit na, inalis na yung nature sa loob, at nilagay mo, ipinasok mo yung nature ng wheat, buhay ng wheat. Tapos itong cocklebur, nilibing mo, tinanim mo. Ano uus mo? Trigo na. Hindi na cocklebur. Ang uus mo ay trigo na. Kasi nilipat mo na yung buhay ng trigo. Okay, so tingnan mo, tuloy. That when you bury that cocklebur, pag umusbong, it will produce a grain of wheat. Bakit? Because there has been a life of wheat put in the cocklebur. So ano yung cocklebur? Ito yung cocklebur. Sinilang tayo, may buhay ng cocklebur. Nature. Kaso ginawa ng Diyos, inalis. Ang buhay ng cocklebur, tinransmit, pinalit yung buhay ng trigo. Okay? Kaya pag itong cocklebur tinanim, ay uusbong siya ng trigo. And the life of the cocklebur has been taken out. Nilabas na. But the nature of the cocklebur, anong nature na? Still sticky. Kaya nga, habang hindi pa nililibing, pag dumaan ka, makita mo sticky pa rin ang cocklebur. Ibig sabihin, sticky. Didikit. Ay dikit dito, dikit dyan. Lapitan lang ng kaaway, ng tablet, dikit agad siya. Lapitan ng cellphone, dikit agad siya. Lapitan ng sanlibutan bagay na inumin, dikit agad siya. Lapitan siya ng magawain ng sanlibutan, dikit agad siya. Sticky kung saan siya dumidikit. Tama? Sanlibutan yun. And it will be, at patuloy daw siya makiganyan, until this new life has been fully developed out of the ground and raised up again. Alam mo, yung raising up dito, hindi lang yung spiritual, natural resurrection. Kailangan spiritually. Tama. And talagang pinabuhay mula sa lupa na ito. Ay, hayaan mo umusbong yan, buhay ng germ, lumabas mula sa ground na ito para makita talaga ang buhay ng trigo. Amen. Amen? Pero, does it mean na lagi ganyan? Hindi, sabi rito. Okay. Has been fully developed after that raise up, but when it comes forth, pag ito ay umusbong na, there is no more cocklebur. Hindi na makita. But kundi trigo na lang. Kaya habang while it's here on earth, so naturally, kung nandito ka pa sa laman, sa natural lang, cocklebur pa rin siya.
it's still sticky. Kung lagi yan ang pairalin, yung capital nature, yung sin that dwelleth in the body, kung yan ay lagi pairalin mo, then lagi magiging sticky siya. Pero kung hayaan mo itong nasa loob, ang umus mo, hindi na iiral yung pagka-sticky niya. Kasi nakokontrol na ang kanyang pagka-sticky. Nakokontrol na. Nakiquicken na ang buhay ng germ, weak germ na nasa loob. Praise God. Hallelujah. Kaya, sabi rito, pero maski ganyan, sticky ka pa, pero nasa loob, inside of that is of the nature on the inside is of a is of a wheat. Trigo pala. Mga kapatid, ang nature na nandyan ay trigo. Kaya, lagi ka magkakaroon din ng gera. That's a simply nature na ito. Lagi ka magkakaroon ng gera. Mga kapatid. Bakit? Kasi nandito sa laman natin. Nasa base business, namatay kasi sa kaubos, yung mga kaaway. Galit na galit. Pati yung binabasa kong code, pinatay. Nabubong kasi siya. Pero kailangan mag-iwais tayo. Uli kayo. Ayaw, lobat. I'll get my... I want one more quote. Ayaw nang papasahin sa inyo dito, ayaw pa rin papasahin sa akin dito. Ayaw nang kaaway mo. Okay, I want to read one more. Para mabuko natin siya. Kasi, okay, sabi dito parang kung ngayon, bakit meron pang kasalanan? Bakit itong member na ito, meron pang kasalanan? Bakit pa? Paano? Bakit may kasalanan pa? Yan ang isa niyan eh. Ha? May born again na eh. Bakit? Alam mo bakit? Itong may nandyan pa yung sticky, nandyan pa yung law of sin, itong dahilan. Minsan, isang araw lang, tawagan ako. Pastor Jun, ano yun? Thursday, kala niya walang gawain, may gawain tayo. Hindi ko nasa doon. Ano konti, nabasa ko yung text. Sabi niya, sa text, sabi niya, itong tanong, ba nabasa niyo? Ito. Sabi niya, may nagtatanong, paano nakasurvive yung serpent seed sa flood ni Noah? Paano nakasurvive? Spirit yun eh. Ano tumawid? Serpent seed eh. Hindi naman may serpent seed. Bakit? Paano tumawid sa baka? Spirit yun. Alam natin, itong quote, kung meron kayong sundan nyo na ayaw mabasa sa inyo eh. Nakaawag lang ako magbabasa. Pati ito nga pinatay, pero nandito ang quote. Sabi nito, Lukiham. okay. Now, Noah and his sons, si Noah at sa mga anak niya. Ang tanong, si Noah at sa mga anak niya, may dala-dala bang serpent seed? Meron. Kaya na mag-isip. May dala-dala ba silang serpent seed? Noah and his sons, lalaki. Dahil ba sa kanila nakatabi ng serpent seed? Kaya mag-isip kayo muna. Ano sabi ng mensahe? Noah and his sons which came out, Ham, Shem, pati si Ham na nagkasala, Shem and Japheth, ay ano? Come out in the righteous light. Ay, righteous pala. Di wala silang serpent seed. Righteous linya. Linya yan ni Abel. Wala yung literal na seed. When you talk about the seed, sino lang may dala-dalang seed? Lalaki o babae? Ay, lalaki lang may dalang seed. Tama? Yung serpent, lalaki o babae? Yung nagdaya kay Eva? Okay. Sila Shem, Ham, Japheth, at si Noah. Kaninong linya yan? Linya ng patutuwid. Di galing yan kay Seth. Tama?
So, wala silang serpent nature. Alam niyo bakit? Okay, tingnan niyo. Genesis chapter 5, generation ni ano? Ni Adam na galing kay Seth. Nakahiwalay, Genesis 5. Genesis 4, generation ni Cain na galing sa serpent. Nakahiwalay yan. Tama, dalawang yan. Pagdating sa Genesis 6, ano nangyari? Bakit si Noah at tatlong anak niya ang pinasok? Kasi sila lang ang nagtira, matuwid, righteous, na walang nahalong binhi ng serpent. Okay? Walang halo binhi ng serpent. Righteous linya sila. Sila lang ang lalaki na nakasurvive. Ibig sabihin, lahat ng mga iba ay ano na, intermingle na. Lahat ng iba, intermingle na. Kaya, sa pamagitan ng baha, ay binura ng Diyos yung literal na binhi ng serpent. Wala na nakasurvive. Na literal binhi ng serpent. Nabura na. Yun ang purpose ng Diyos. Bakit nagkaroon ng baha? Binura na. Wala na. Righteous line sila eh. Tama? Pero ang tanong, paano nakatawid? Eto na. Kasi may nagtanong. Ganun na. Ganun din ang tanong. Sa quote na how did the seed ever get over? Paano binhi nakatawid? Di ba ganun sabi ng quote? How did the seed get over? Paano tumawid? The seed came over in the ark, nakatawid sa arka, kagaya, just like it did in the beginning. Kagaya ng una sa umpisa. Paano? Sino nagdala? Sino nagdala ng binhi ng serpent? Si Adan o yung babae? Si Eva. Babae. Okay? Just like it did in the beginning, through the woman. Sa pamagitan ng babae. Their wives, yung mga babae, ang may dala-dala. Ibig sabihin, yung mga asawa ni Shem, Ham, Japhet, maaari pati si Mrs. Noah mismo. Ay, tingin ko si Mrs. Noah ay pure line. Kasi nag-produce siya ng pure line. So, mga asawa nila, ang hindi pure seed. Tama? Through their wives, sa pamagitan ng mga asawa nila. Sa mga asawa nila, hindi pure. Ni Mrs. Noah, my thinking is pure kasi nag-breed siya ng pure line. Shem, Ham, Japhet. Righteous line. Pero mga asawa nila na pumasok, sabi ng mensahe, they carried the seed of Satan through the ark, just as Eve packed the seed of Satan to give birth to Cain through the woman. So ano ang tinutukoy niyang seed of Satan? Literal? Yung seed is the word, yung salita, sa pamagitan ng babae na tumawid sila. Pero wala ng seed talagang ng serpent na literal na dumataloy sa dugo natin. Pero sa katawan, meron? Meron, nandyan pa yung kasalanan. Kaya may sticky nature pa. Kasi lahat tayo ay produkto ng babae. Came through the woman. Kaya habang sex birth pa, meron na tayo magawa. Yan ang seed ng serpent eh. Na tinanim niya. Kasi bago na literal na tanim ng serpent kay Eva, tinanim niya muna saan? Tinanim niya muna sa isip. Tama? Kaya nga, pagdating kay Paul, itong katawan na ito, kaya nga, may sticky, pero bago mag-manifest itong sticky nature, itatanim muna yan sa isip mo. Tama? Through the law that is in the mind. Itatanim na muna sa isip mo. Ni Satanas. Bago mag-manifest yan, sticky nature mo. Tama? Kasi ang katawan ay wala naman sariling kalooban eh. Wala naman sariling nature yan eh. Nilalabas lang yung nature kung anong galing niya. Tama? So tumawid yan? Meron. Kaya hanggang ngayon nandyan ang patas na kasalanan, nandyan. Because sin dwelleth in our member. Kasi tumawid yan sa through the woman. Ngayon kung lahat yan ay
walang babae tumawid, puro lalaki, mga kapatid, walang namamahala. Amen. Tama? Hindi na nakataon. Wala nang sex work. Natigil na sa time ni Noah. Eh kaso may babae pumasok. Kaya nandyan pa rin, patuloy lang ang umiira lang tree of knowledge. The law of reproduction na ginagamit pa yung bahay bata ng babae. Amen? Kaya sa katawan natin, meron pa. Nandyan pa. Pero sa dugo natin, wala na. Wala na sa dugo natin. Sa katawan, meron pa rin. So, law of sin in our member is the sticky nature. At patuloy yan. Magbibigay ng problema sa'yo. Kung ano? Kung Kainin mo. kayo tulog mo. Yes. Kaya nga, alam mo, malinaw ang sabi ni Paul eh. Last verse, balikan ko lang, nabasa ko na. Verse 15, Alright. verse 16, andali. That which I do, yung ginagawa ko, I allow na. Oh, so depende yan kung pahintulot mo o hindi. Pag hindi mo pahintulot, hindi rin mo magagawa. Pero pag pinahintulot mo, gagawin niya talaga. Kasi bakit? Eh, may batas to eh. If you allow, then He will do it. Kaya sabi ko, that which I do, sabi nito, huwag mong gawin. Pero sabi nito, sige pa. Natalo eh. Ginawa. Amen? Sige. So it will depend. Ano bang pinapakain natin sa umaga na ito? Remember, all this na binasa natin ngayong umaga at tinalakay natin ay nagbunga yan sa atin. Doon sa isang text na si Haring David ang nagsulat. Nakaugat tayo ngayon. Diyos ba yung aking kalakasan? Amen. Siya ba yung aking iwanan? Is He my light? Is He my strength? Is He my salvation? Kasi kung siya, maski anong kira gawin ng kaaway sa atin, maski gaano karaming kaaway ang nakapalibot sa atin, amen? Even if the enemy encompass me, even if war, ay hindi ako matatakot. Amen. Tama? Kasi nandito ka sa mundo na ito, hindi mo maiwasan talaga ang mundo na ito ay isang mundong madilim. Tama? Isang mundo na punong-puno ng panganib. Tama? Isang mundong na ang kaaway ang may Diyos ng ka-Diyos dito sa sanlibutan. But long as you're in this world, you will have a lot of problems. You will be sticky. Pero it does not mean na lagi kailangan mo hayaan yung nature, ang sticky nature ang umiral. Tama? Amen. Yan ang gusto ng kaaway. Kung gusto ng Diyos, kung nandyan ka, nandyan ang kalooban ng Diyos sa puso mo, at hayaan mo, siya ang mag-take over. Then magagawa mo lagi din kalooban ng Diyos. Paano? Kailangan lagi ka mag-pray at mag-meditate. Lagi kang magbasa, lagi kang makinig, at huwag mong i-spoilan itong katawan na ito. Kung lagi mo i-spoil yung katawan na ito, at hinayaan mo kung ano yung nature ng katawan mo, pairalin mo yan, then lagi yan mananalo. Amen? At kung lagi mananalo, maski sabihin natin, converted na, na-transform na ang kaluluwa mo, pero ang Holy Spirit na sa'yo ay lagi naman, bakit? Lagi naman nag-green. Lagi nalulungkot. Ngayon, kung walang nag-green dyan, problema ka na. May problema ka na. Walang nag-green eh. Ginagawa ko nung, tuwan-tuwa ka pa, walang nag-green sa'yo, walang nagko-convict sa'yo. May problema ka na. Mag-isip na. Kung anak ka ba ng Diyos o hindi. Kung transform ka na ba o hindi. Wala kang kagalakan sa gawain, wala kang kagalakan, mag-attend, mag-isip ka na. Lagi ang may dahilan, mag-isip ka na. Ano ba nasa loob ko? Ano ba yung control tower nasa loob? Diyos ba? O si Satanas pa rin? Naalis na ba si Satanas o hindi pa? Yan ang tanong. Amen? Ginamit ng prophet sa message rapture, isipin mo. Gera, kaaway,
Pahintulot nyo, lagi ang manalo. Isip ka, makasama ka ba sa rapture? Isip ka. Hindi aksidente yan na ginamit yan, talata, para sa mensahe niyan, rapture. Amen? Puno-puno ng gera, lagi kaaway. Hindi ibig sabihin kailangan kang talunin, maski may gera. Maski nandiyan ang kaaway. Although the enemy compass me, although I walk through the valley of the shadow of death. Ano sabi niya rin David? Magkatakot ba ako? Fear. Fear no evil. Amen. Because the Lord Glory. is my God, is my staff. He will comfort me. Naman? Amen. Kaya nga sabi ni Paul, comfort you one another with these words. Amen. Glory. The Lord has descended from heaven. Amen. Amen. Praise God. He has descended from heaven. Alam mo saan nag-descend yan? Sa yung 1 Thessalonians 4 verse 16 na text natin. Kaya po binasa rin sa inyo ang Revelation 10:1 to verse 7. Kasi tingnan natin kung saan naganap yan. Type na lang, Mount Sunset, isang quote lang. So what is the attraction in the mountain? Isang quote lang yung Mount Sunset, tama? Mabilis na hanapin to. Tinatanong niya, what happened upon Mount Sunset? Ano man nangyari sa bundok ng sunset na dumating yung pito? The 7 angels from eternity came. Ano nangyari dyan sa Mount Sunset? God confirming His word. That's what all this noise is about. Lahat ng ingay na yan. Dito sa lupa, ingay. Sa langit, tahimik. Tama? Silence in heaven. Pero sa lupa, sabi ng prophet, that's what all this noise is all about. Ano yun? Pansinin nyo, it's God fulfilling His promised word again. Anong talata? Revelation 10. Of Revelation 10, 1 to 7. So lahat yan naganap pala sa Sunset Mountain. Revelation 10:1. Ano nangyari 10:1? Mighty angel descended from heaven with a book open in his right hand. Naganap sa Sunset Mountain. 10:1 yan. 10:2. Amen? Isang paa na sa lupa, isang paa na sa dagat. Sunset Mountain pa rin yan. Sumigaw parang leon at sumunod ang 7 kulog. Saan naganap yan? Sunset Mountain pa rin. Ama, at nung sumigaw para siyang leon at 7 kulog, gusto na isulat ni John. Saan naganap yan? Saan nakita ni John? Sunset Mountain pa rin yung nakita ni John. Tama? Sunset Mountain pa rin. Si John na caught up in the Spirit on the Lord's Day at pinakita sa kanya ang naganap sa Sunset Mountain. At ang prophet dumating at pinaliwanag. Ano ba nangyari sa Sunset Mountain? Eh pati si Revelation 10:4. Narinig ni John, gusto niya isulat. Hindi niya masulat kung ano nangyari sa Sunset Mountain. Ano nangyari sa Sunset Mountain? Yung 7 kulog. Narinig niya. Kasi after Sunset Mountain, bumaba ang prophet, pinabalik siya doon sa Jeffersonville at pinread siya yung Revelation of the 7 Seals. Kaya minsan may nagtanong, Barbanam, yung 7 kulog ba? Yun ba ay na-reveal na, pero hindi namin alam. Kasi wala sa Bible. Sabi ng prophet, hindi pwede. Kailangan nasa Biblia. Hindi tayo pwede lumabas sa Biblia. Sabi niya, it's a revelation that's hid, nakatago doon sa 7 century. Amen? It's a revelation that's hid. Amen? In those seals. It's a revelation contained in those 7 seals. Yan ang 7 kulog niya. Narinig niya.
kapatid, na hindi niya naintindihan at lahat tayo. Ni minsan, hindi natin naintindihan mga selyo, di ba? Tama? Before you came to this message, hindi natin naintindihan ano mga selyo na yan. Nung na-reveal at narinig ni John, ang isang prophet, yung ikapitong anghel, paano niya kinuha ang history ng 7 church ages. At dinugtong-dugtong lahat ng mga turo na nawala sa ages, all the lost things. Tapos isa-isa niya nireveal ang lahat ng mga nakatago sa Biblia. Kaya nandun sa Biblia, sabi niya, nandyan yan sa Biblia, hindi pwede ka lumabas sa Biblia. Sabi niya, bago binuksan ng selo, sabi, akala ko, it's something. Sabi niya, nalabas on the backside. Nawala, sabi, hindi pwede. It's something that's hidden, nakatago. So hindi pwede, wala sa Bible, pwede, nakatago sa Bible. Yung 7 kulong nakatago sa Bible. Yung Psalms 27, nakatago sa Bible, hindi naman din pinaniwanag ng prophet, nakatago. Pero nasa Biblia lahat yan. Nasa mensahe lahat yan. Mga kapatid, maintindihan natin yan. Then, we will have that rapturing faith that the 7 thunders will produce para sa atin. Amen? A supernatural faith, a supernatural strength para baguhin itong katawan na ito na ayaw sumunod. Kailangan sumunod. Kailangan sumunod. Kailangan ma-transform. Kailangan magkaroon ka ng supernatural faith para itong katawan na ito from mortal will be changed into immortality. Amen. We need that supernatural faith. Glory. Mula sa 7 thunders na rapturing faith na mula dyan sa Biblia na binuksan sa atin from Genesis to Revelation by a vindicated prophet in this last day. May the Lord bless you. Let's all stand up. Hallelujah. Praise be the name of God. Hallelujah.